Ilan ho yung mga expected na mga recipients po natin, ma'am? Opo, Mama Mervin, sa ngayon ay meron tayong total recipients na 31,762, no? Na beneficiaries. Ito ay nakakahalaga ng 300 Yeah, sandali lang ha. Hindi nawala yung aking data. Sige po. Yeah. Sandali lang. Sige po, ma'am. Yeah, so Sige, ang ating i-check po natin, no? data, no? Para Meron malaman po tayong natin yung sakto na 31,782 date. Bombo Mervin at ito ay nakakahalaga ng 321,792,750, no? So sa Biyernes po ay darating ang ating sekretary, kalihim Secretary Rex Gatchalian para pangunahin. Siya po ay mangunguna doon sa pagbibigay po ng financial assistance sa ating mga corn farmers dito sa probinsya ng Cagayan, no? Kasama po niya si Undersecretary Dayan Kaliphe at ang aming Assistant Secretary Irene Dumlao. Sila po ay bibisita dito sa Cagayan. So, Biyernes po yon. Actually, kaninang umaga lang po ay natapos po natin yung meeting with the provincial government of the province of Cagayan sa pamumuno ng ating gobernador, Governor Egay Aglipay, kasama po ang kanyang mga technical staff para po maiplano na maigi yung pagdating ng ating secretary po. Kasama din po yung municipal agricultural officers po natin sa 23 municipalities dito sa Cagayan at ang ating local social welfare development officers po dito sa Cagayan. RD, yung 31,000 na yun na mga corn farmers, manggagaling yun sa iba't ibang bahagi, iba't ibang bayan dito sa Cagayan, RD? Opo, ang apektado po kasi is 23 municipalities. Sila po yung may mga taniman ng mga corn farmers po. May mga ilang municipalities na hindi po siya kasali dahil most of them are rice farmers po. Yes po. At magkano po no yung matatanggap ng bawat magsasaka, corn farmer? Opo, dahil itong programa na ito ay emergency cash transfer, dahil nagdeklara po ang probinsya ng Cagayan na state of calamity dahil sa nasira ang kanilang pananiim na mais. So, disaster po kasi yon sa atin. Kaya pumapasok yung programa po ng DSWD na Emergency Cash Transfer. Cash assistance po yon. So, yun po yung pinagkuhanan po ng pondo dito. So yun yung bibigay po natin sa mag-umpisa po hanggang Biyernes. So bawat isang corn farmer po na naibigay na listahan, kasi po ang listahan na Mama Mervin ay galing po sa local government unit. Meron pong listahan ang bawat municipal agricultural office at yun po ang sinecertify ng local chief executive. So yung pag-submit po sila ng listahan po ay dumadaan po siya sa deduplication para mas masigurado pa natin na walang madodoble po na recipients dito sa programa na ito. So bawat isa po ay makakatanggap po ng 10,125 pesos po. At paano po yung distribution po dito, no? Dito sa 31,000 po na ito na per municipality at paano dadaluhan yan lahat ng kalihim, RD? Yung pangunang schedule po natin sa Biyernes po ay merong mga payout size pa tayo, no? Ay mauuna po ang Tugigaraw, no? Ito yung mga bayan ng Peñablanca, Enrile, Gig, Amulong, no? At yung cluster 2, no? Okay. Yung dalawang area po kasi Bombo Mervin to, no? Doon yung listahan. Dalawang area po kasi ito. Yung
yung isang area, yung unang area na pupuntahan ng aming kalihim ay ang diyan sa may People's Gym. Garaw. Ito po yung kasama po ang Tuaw, ang Santo Niño at ang Tugigaraw po, no? At kasama po ang Solana dito, no? At Enrile. And yan, Peña Blanca. Tugigaraw, Solana, Tuaw, at Piat, Rizal, and Santo Niño. Dito sa payout area 1. Pagkatapos mo noon ay susunod po yung payout po sa Provincial Government of Cagayan sa may capital po. Ito ay coverage po ng Amulong, Enrile, Igig, and Peña Blanca. Tapos from there, diretso po siya sa may Baggao. Ito po ay ang coverage ay Alcala, Baggao at Tagataran. And then proceed po siya ng Abulog, sa Abulog Gym, that would cover Abulog, Alakapan, Lasam, and Pamplona. Then after that po, diretso po siya sa Apari. Ang coverage po ng Apari ay yung recipients po ng Apari, Bugay, Gonzaga, Lalo, Santa Ana, and Santa Teresita. So, pagkatapos po ng payout ay magkakaroon po siya ng pakikipag-ugnayan, no, sa ating mga 4-piece beneficiaries. Particularly po ay yung parent leaders po natin. So, makikipag-kamustahan po siya. Ano na ang nangyari sa bilang beneficiaryo po ng 4-piece, ano yung nararanasan nila at ano naman yung recommendation nila. So, kinukuha lang po yung pulso ng ating mismong mga beneficiaries ng 4-piece. Baka naman may maisip sila ng magandang mga recommendation para ma-improve po yung sistema po natin. The fact na nagkaroon po ang aming secretary, no? At mangumusta po dyan sa Apari. And then from there po, ay babalik na po siya sa Tuguegarao, then bound back to Manila po for another schedule po yasa sa somewhere in Mindanao. So yun po yung itinerary ng ating secretary at yung total po na paunang makakabayad po tayo ay 6,000 plus beneficiaries. Kasi nga po gusto natin na maayos yung sistema ng pamamahagi ng tulong. Kaya naman dahil nga sa init ng panahon, ayaw din po natin na may mga pangyayari hindi ka nais-nais. Kaya nilimit lang po natin, no? Pero magkakaroon po tayo ng next schedule sa mga susunod na araw, the following week po yon. So yun po yung ano, at tayo po ay close in contact, in coordination with the provincial government of Cagayan doon sa pagpapaayos ng payout. Nag-commit po ang provincial government together with the LGU po na magbigay po sila ng medyo convenient na gym. Magpapatayo po tayo ng grievance sa tawag dito help desk para yung may mga katanungan ng ating mga beneficiaries ay meron pong sasagot dahil nga po gaya ng sinabi ko kanina, ang listahan po ay galing sa Municipal Agricultural Office. So kung may mga reklamo man, bakit hindi sila nasama, although talagang yung papasok lang po doon yung nakasama na sa programa, no, para mas maayos po. Bagamat hindi natin na maiwasan na may mga reklamo outside, kaya ayun, nagtatalaga po tayo ng help desk. At kailangan kumpleto yung mga equipments mo natin doon. Kung pwede may tubig, tapos may paramedics, baka may mag-faint po doon. At yung iba pang mga equipments, yung mga upuan, microphone, no, electric fans, para maayos po. No? So yun yung counterpart po ng ating lokal na pamahalaan. Doon po naman sa dahil nga yung mga payout size po, it could cover 2 or more municipalities. Kaya naman po,
nag-commit pang local government na mag-identify lang sila ng isa o dalawang barangay na pupunta po doon sa payout site. At mga susunod naman na barangays po ay doon sa next schedule na lang po na gagawin natin per municipality. Depende po doon sa pag-uusapan namin with the provincial governor of Cagayan. So yun po, Bemo Marvin, ay yung mangyayari sa Biyernes at mag-i-invite din po tayo ng media para makausap din po ni ating secretary, Rex. Po, RD. Ayan, so after po pala nitong kasi parang ito yung unang bugso, ano po, which is 6,000 lahat yung bibigyan Yeah, po dyan kung sino-sino mga sites 6,792 na po, mention po Marvin. ninyo. So dun, after po nito, yung next na payout, hindi pa natin na i-calendar kung kailan, ma'am. Wala pa, pero gaya ng pag-uusap namin with the provincial governor, ay within the day po ay mai-submit po nila yung kanilang proposed schedule para may angkla namin doon sa schedule namin at saka yung syempre kailangan ng cash advance, alam mo yung mga ganoon. Kasi i-liquidate muna namin yung naibigay natin sa Biyernes para the following week ay maayos po. So ganun yung kalakaran po natin. And dahil nga po emergency cash transfer ito, wala pong delay yan. Kaya as much as possible, kung makakaya ng in a week time o less than 2 weeks ay gagawin po natin yun dahil nga para makatulong naman sa ating mga kababayan. Tamang-tama po ay mag-umpisa na po ang school year at medyo may ulan-ulan na nga, pwede na nilang gagamitin sa mga susunod pang mga pagtatanim po ng mais. Yes, Ma'am RD. So dito po no sa pamahagi po ng emergency cash aid po na ito, talagang ano po mismo na ang mga kawani ng DSWD ang personal na mamahagi doon sa mga identified na mga beneficiaries, RD. Opo, kasama pa natin ang provincial government dito. Sila po yung tutulong sa atin. Magtatalaga din po sila ng mga kasama. Bawat payout side po ay may counterpart po tayo from the provincial government, kasama po ang local government unit. Especially dun sa mga may mga problema, so sila na po iba. But as to yung pagbibigay po ng mismo ng yung payout ay kami na po yun. All hands on deck po kami dito sa DSWD at medyo malaki-laking pera itong ating ipamamahagi po sa ating mga beneficiaries. Kalayan, ma'am, parang wala kang nabanggit kanina. Ano, Kalayan? Kalayan, oo. Walang... Kasi may nagtatanong, opo. Kalayan. Kalayan. Anyway, Parang siguro may sa mga susunod na yun, ano? Wala. Tingnan mo nga kung may Kalayan. Sige. May mga corn farmers sa Kalayan. Tingnan mo nga. Siguro, tanong ko dito sa kanila. Sige, mamaya titignan namin yung listahan. No? Hindi ko memorize yung mga listahan ng mga hindi na ano. Sige po, anyway. Sige po, RD. No, kasi Parang yung bugay, ang alam ko wala ito nga po bugay. no, ay karamihan sa mga naapektuhan po dito, mga corn farmers, pero may mga nagtatanong ho na may mga ilan din na mga rice farmers, especially yung mga hindi na sakupan no, na mga irrigation facilities, may mga asahan ba daw ho sila na kalintulad po nito, Ma'am RD? Sa ngayon po, ang declaration lang po ng na ang basihan po ng aming pamimigay po ay yung declaration lang po ng ating butihing governor for our corn farmers po. So yun po yung basis natin dahil itong emergency cash transfer is in response to any disaster. So kung kunyari nag-declare ang munisipalidad, nag-declare ang probinsya po, ayun po yung papasok po yung emergency cash transfer. So kung ano lang po yung declaration lang po tayo. So ay batay sa recommendation ano po ng mga LGUs.
Opo, tama po yun. So kung ano yung request po ng ating buting governor, ganun din naman yung nangyari dito sa Isabela ng mga corn farmers lang po. Kasi at that time po ay talagang corn farmers lang po. May mga rice farmers din po pero nakaani naman po sila. Okay. Anyway, at saka nabanggit mo kanina na makikipagpulong ang kalihim sa mga 4Ps beneficiaries. Saan po 'yun, RD? Sa Aparente? Cagayan State University sa may Apari po. Ano 'yan, galing din sa iba't ibang bahagi ng Hindi po, Cagayan, taga-Apari mga lang. There attendant are or about yung mga karatig lang? 25 na members po, na leaders, parent leaders ang tawag namin sa kanila. Mangungumusta lang naman. Nangungumusta lang. Parang ganun yung nangyari dyan sa may Nueva Vizcaya sa si Quirino. So ganun lang yun. It will take about 30 minutes. Hmm. Anyway, maraming salamat po RD ha, at baka may mga nais ka pa po na ano po, no, i-announce or kaya i-share, no, sa mga listeners natin. Go ahead po, Ma'am RD. Opo, sa Biyernes po ay mag-uumpisa na po yung pamamahagi po natin ng emergency cash transfer. At nakikiusap lang po kami doon sa mga identified beneficiaries na tayo po ay makipag-cooperate kung ano po yung designated area, yung schedules, doon lang po tayo pupunta. At syempre pag mga ganun, no, dahil maramihan po ito, ang pinakamalaki nga po is 2,000 per site. So dahil sa init ng panahon, magdala. Although may mga ano naman commitment naman ng mga LGU, pero mas maigi na rin po kung mismo tayo po magdala po tayong tubig, magdala tayo ng mga light na mga merienda po natin para habang naghihintay po dahil syempre may mga assessment na gagawin at dadating din po aming kalihim. Kaya para walang problema ay magdala na rin po tayo ng mga makakain natin, no? At we're hoping na maayos itong first bout ng ating pamimigay. So, yun lang po yung pag-iusap natin sa ano. At sa ating na mga, syempre ano ito may mga ano na mga traffic and yun naman ang commitment ng probinsya ng Cagayan, traffic enforcers, maayos, no? Yun lang ang ate. At saka yung mga may mga ano pala, Sir Marvin, yung may mga niraramdam, no? Wag na po nating piliting pumunta, Mm-mm. no? At meron namang susunod na mga schedules, yung mga may maintenance, so kailangan uminom sila ng kanilang gamot para walang problema. Well, na may mga paramedics din doon, pero maiwasan din natin dahil mainit ka ang panahon. So, ano lang po, kailangan pong dalhin nila yung kanilang mga, mag-take sila ng medicine sila at yung mga hindi naman may mga isusunod ng mga schedules. Basta ano po, no, hindi naman po mawawala 'yon, no, RD, kasi sabi nga po ninyo ito ay unang bugso pa lang ito at siguraduhin naman po ninyo na as soon as possible is isusunod na kaagad, no, yung mga hindi masasakupan dito sa unang Oo. bugso ng pamamahagi. Sir Mervin, no? Gusto ko lang ipaliwanag din ang ECT, no? Dahil ito yung ano natin, yung ang ECT natin ay bahagi ng patuloy na intervention ng ating pamahalaan, ating gobyerno na alinsunod sa kautusan ng ating Pangulo, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, upang suportahan ang sektor ng agrikultura na lubhang naapektuhan ng matinding init at kakulangan ng ulan sa mga nakalipas na buwan. So nakakatiyak po kayo ng aming ahensya na maibibigay ang agarang tulong sa ating mga apektadong magsasaka at mga susunod pa mga araw. Muli, magandang hapon at mabuhay po kayo. Maraming salamat, RD. Magandang hapon at mabuhay po kayo. God bless.